Okay, this is a continuation of the reading that I'm making. This is the letter dated January 26, 2009 from the brothers and sisters of Babes. So, the second allegation. Pangalawa, ang perang tinatanggap ni Mama galing sa veterans ay kaniya. At siya ang may karapatang magdesisyon kung paano niya iyon gagastusin. Kung gusto niyang ibigay iyon kahit kanino ay wala sino man sa atin ang may karapatang questionin iyon. Palagi mong sinasabi sa kanya na hindi sa kanya ang perang iyon dahil iyon ay kay Papa. Kung hindi sa kanya iyon, kanino? Sa iyo? Sa anak mo at mga apo mo? Yun ay sa kanya bilang surviving spouse ni Papa. Ang mga anak na nasa edad na ay walang karapatan doon. Ikaw at ang anak mo ay sobra-sobra pa sa legal na edad. Matagal na panahon na kayong nagtatamasa sa kaunting pera ng Mama. Ang Mama ay may 6 na anak. Sa 6 na anak niya, nakakahiya na ikaw pa na panganay at naturingang kumikita ng dolyar ang nanghuhutot sa kanya. At ang panghuhutot na ito ay ginagawa mo sa maraming paraan, katulad ng paghahanda mo kunyari sa piyesta o birthday ni Mama, at ikaw ang magbibirihe kung ano ang ihanda, pero ang pera ay galing sa Mama. Kukuha ka sa kanya ng sobra-sobrang pera at gagastusin mo ang kaunti at sa iyo na ang natira. Pagdating mo galing USA ay kinakaladkad mo si Mama na pumunta ng bangko para mag-withdraw ng pera at ang perang iyon ay pumupunta lahat sa bulsa mo. O kaya ay kinakaladkad mo siya kunwari sa Veterans Hospital, pero pagdating dito ay iiwan mo siya at mag-aasikaso ka na ng mga nilalakad mo katulad ng pagtitinda mo ng DXN, etc. Sa makatuwid, nakarating ka sa Maynila sa gastos ni Mama, pero ang lakad ay para sa pangangailangan mo. Pinagbabantay mo ang apo mo, pero may sweldo siya na galing kay Mama. Ang lahat ng mga resulta ng examinasyon niya ay nagsasabing wala siyang sakit, pero palagi mo pa rin siyang kinakaladkad sa Veterans Hospital kung ano-ano ang ginagawa mo para ikaw ang mag-control ng pera ni Mama, katulad ng pagsulat mo sa embassy na kailangan di umano ng Mama ng administrator. At syempre, ikaw o ang anak mo ang pilit mong ilalagay doon. Sumulat ang embassy kay Mama tungkol dito, at nagulat siya dahil walang katotohanan iyon, kaya sinabi niya sa embassy na malakas pa siya. Pinakunan mo pa siya ng retrato papalabas sa ospital na naka-wheelchair, at ang gusto mong palabasin ay disabled na siya. Mabuti na lang at palpak ang kamerang ginamit mo kaya hindi umubra. May nagsanla ng lupa kay Mama, pero nang tinubos na ito ng nagsanla, magkano ang kinuha mo? Nag-invest si Mama ng 40,000 sa isang multi-level marketing scheme, pero hindi iyon natuloy at ikaw na naman ang kumuha ng investment ni Mama na hindi alam ni Mama at wala kang ibinigay kay Mama kahit 1 sentimo. Nang huling umuwi ka sa Pilipinas, nagsanla ka ng alahas ng 30,000 na hindi man lamang nalaman ni Mama at hindi man lamang niya nakita kahit isang pera noon, pero si Mama ay inutusan mong tumubos noon. Napilitan siyang mangutang para matubos yon. Si Mama ay pinilit mo na papag-aralin si Casey. Si Mama ang nagbayad ng enrollment at iba pang gastos sa school, at pinilit mo pa siya na bigyan ng allowance na 4,500 si Casey kada buwan. Ito ay bukod pa sa mga gastos ni Mama sa anak mong lalaki at iba pang mga apo mo. At ano ang resulta noon? Sumama sa lalaki si Casey at hindi na nagpatuloy ng pag-aaral
Nasayang lamang ang lahat ng nagastos para sa pag-aaral niya. Sinasabi mo na pinag-aaral ni Mama si Tina na anak ni Tipin. Alam mong kasinungalingan ito. Napakaliit ng halagang 500 piso kada buwan na ibinibigay ni Mama kay Tina para ka magsabi na iyon ang nagpaaral kay Tina. Kulang pa iyon sa 2 araw na allowance ni Tina noong nag-aaral pa siya. Pero tingnan mo kung nasaan si Tina ngayon at ang mga pinapag-aral ni Mama na mga apo mo, nasaan sila? Si Mama rin ang nagbibigay ng pamasahe sa 3 apo mo na pumapasok. Dinala namin si Mama sa Maynila kasi nagpunta kami. Kasi napuna namin correction na nanghihina siya at namumutla. Ilang araw lang siya kinatipin ay sumigla na siya at sinabi niya na kaya siya nanghihina ay dahil sa kulang siya sa pagkain, dahil sa nauubos na ng anak mo at mga apo mo ang pera niya. Kaya wala siyang makaing masustansya, bagay na kailangan niya. Ngayong matanda na siya. Anong nangyari noong nasa Maynila si Mama? Tumigil sa pagpasok ang 3 anak ni Bong dahil hindi man lang makapagbigay ng pamasahe si Bong. Kaya nauubos niya sa ibang bagay ang pinapadala mo at pati na ang sinusweldo niya kay Molly. Pakiusap, pwede bang bayaan mo si Mama na magdesisyon kung paano niya gagastusin ang pera niya? Kung minsan, pati ang perang nanggagaling kay Molly, Dante at Mel ay napapasama pa sa hinuhot-hot mo sa kanya. Isa pa, pinagastos mo siya di umano para sa passport at visa niya at si Bong. Pero ang kahuli-hulihan ay ang asawa mo ang umalis at niwala man lang nakuhang passport si Mama. Niwalang birth certificate si Mama sa NSO census. Nalaman namin ito dahil gusto namin siyang magbakasyon sa USA at nag-aayos kami ng papel niya. Okay, this is the end of the second allegation. Cool.